Ayun, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Tara, kape tayo. So, ang ating live ngayong araw na ito ay getting to know you. Kung gusto mo magpakilala kung sino ka sa likod ng social media. So, imbitahan na po natin siya. Guest. Ayan. So, ulitin ko po, this is the kapit tayo. Mag-mute ka muna, tapos i-flip mo yung camera mo. Ayan. So, maraming salamat po sa... Sana magustuhan nyo yung ating unang episode ng Taong Labas. Pinoy, kababayan na nasa ibang bansa, nakikipagsapalaran para sa kanyang pamilya. Pero itatanong ko na rin sa kanya, dapat next live pa to next week, pamilya o pangarap, ano mas pipiliin mo? Let's all welcome Maldita. Tol, isang tanong, isang sagot muna tayo Okay. Pakilala ka. Ako po si Maldita. Ako po isang OFW dito sa Kuwait, guys. Yung tanong ni Kuya kanina, dapat next week na pa. Pakilala ka lang muna. Wag ka muna mag-jump dun sa... AKA Maldita. Ang real name ko, guys, is Maria. Maria yung name ko talaga. So, AKA ko is Maldita. Mm-hmm. So, 35 years old na ako. I have 4 children. Nasa Pilipinas sila ngayon, guys. Siyempre ako, isa akong single mom na nagsisika para sa kanila, di ba? Ayoko magdrama kasi mapapayak na naman ako ni tunay na tao tulad kanina, di ba, guys? So, saan ka sa atin sa Pilipinas? Sa Manila po, Manila. Saan sa Manila? Batang pinanganak sa Tondo, lumaking Nabotas. Batang Tondo pero lumaking Nabotas. So, malaki ka na ngayon? Oo, hindi pa rin eh. Anong talent ang ipapakita mo sa amin ngayon? Ako, marami akong talent. Marunong akong kumanta, marunong akong sumayaw, ano pa, pero hindi ako madrama. Kanina lang yun. Pakitaan mo naman kami ng isang talento mo dyan bago tayo simulan. Kuya, hindi ko kaya kapag ganitong talagang na. Kanta na lang, hindi ko kanta. Kaya, nahihiya ako. Nahihiya ka pa niyan, lagay. When the shining of my light, I can see the better day. I won't let the darkness in the journey it has been. Shot puno! Ayan. Salamat, Maldita. Bakit yung kantang yun? Journey. Yung kantang kong Journey is, dati rin akong gago. Background ko dati, gago talaga. Talagang as in, black sheep ng pamilya ko. So yung Ayan, journey ko... Diyan muna tayo sa journey and bakit gago. Yeah. Sige. Siyempre, dati akong naligaw ng landas, guys. Yun na itatanong. Pero makakapalan ko na yung mukha ko kahit na baga, nasa social media tayo, wala akong pakialam sa inyo. Basta ito ako eh. So ngayon, parang nabago ko yung sarili ko eh. Marami akong nabago sa sarili ko. Madami akong napagdaan. Landas in what way? What way? Ka ba? No! Hindi ako nakapag-aral. Kasi nga, syempre, mas maaga akong nabarkada. Kaya yung akong ito ko, ayokong matulad yung mga anak ko sa akin. Kaya nagsikap ako. Sikap kong baguhin yung sarili ko. So yun. Ngayon nabago ko na yung sarili ko. Gusto ko yung mga anak ko naman, di ba? Naku, kuya, ito na naman tayo eh. So, dati nagdadrugs ako ngayon. Addict ako dati. Dati akong addict. So, naging black coil ako turning to the light. Alam mo yun, simula nakakilala ako sa Panginoon. Natanggal lahat ng bisyo ko. Sigarilyo, alak. Hindi na yan sa akin. Hindi ko na ina-allowed yan sa sarili ko kasi habang lumalaki yung anak ko, nakikita ko yung sarili ko. Nakikita ko yung mirror ko.
nakita ko yung mirror ko sa anak ko. Sabi ko, ayaw mangyari yung ganun sitwasyon na matulad sila sa akin. Diba? So, nung kabataan Dati, mo, pero, nung kabataan mo nagdodroga ka, kasama mo yung magulang mo niyan? no. Oo, kasama ko sila pero hindi nila alam. Kasi kumbaga sa yung broken family. Broken family ako na naging rebelde. Yung nagrebelde ako sa pamilya. Hello! Tumitigil yung mga panahon na yun. Ha? Sa mga barkada ko, sa bahay. Yun nangyayari ngayon sa anak kong babae. Kung saan siya natutulog, kahit na may bahay ka, ganun. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ganyan. Pinagpipray ko na lang. Nandito ako pero ang utak ko nasa Pilipinas. Guys, nanginginig ako. Hindi tayo perfectong tao, pero ako, simula na kakilala ako sa Diyos, ang laki ng takot ko sa Panginoon. Alam mo yun, yung marami akong pagsubok na dinaanan sa buhay ko. Unang-una na rin sa lahat, yung namatayan ako ng anak. Yun, isa yun sa nagpabago sa buhay ko talaga. Nagtitinda ako ng ganyan, tumitira ako, pero unti-unti binabago. Tapos hanggang sa namatay yung anak ko. So sinabi ko sa sarili ko na ito yung promise ko sa buhay ko na babaguhin ko yung mga mali kong nagawa. Kasi habang lumalaki sila, habang lumalaki yung anak ko, nakikita nila ako. Ayokong mangyari na sila naman. So, 2018 nung makilala mo ang Diyos, nangingibang bansa ka na nun? No, hindi pa. Nung So, nakilala ko kailan ka siya, ng ibang bansa? 2018 po is may mga taong ginagamit siya. May tumulong sa aking madre. Kasi naging homeless din ako. Tumira ako sa karsada before. Naging homeless ako. Kasi nga worst talaga yung buhay ko. Talagang wala kang makikita sa aking tama. Puro mali. Pero may mabuti naman akong nagagawa. Nakakatulong ako sa mga kabataan. Hindi ko sila tinutulungan na magkaroon ng kagaguhan sa sarili nila. No, hindi. Kala ko tinutulungan mo sila buy one, take one. Hindi. Tinuturuan ko sila na maging tama sila. Yung tawag doon yung kahit ako gago, hindi ko sila para yayain sa maling sitwasyon. No, hindi. Binibigyan ko sila ng, kasi yung iba pariwara din walang bahay, walang makain. So nakikita ko, dumidiskarte sila para may makain sila. Alam mo yung nangangalakal? Naranasan ko yan. Kaya nga sabi ko, napaka-bless ko pa rin. Kasi kahit ako ganito, mahal ako ng Diyos Eto na ako Baga sa binago kita. Hindi kita susukuan. Kailangan mabago ka. Parang ganun yung nangyari sa buhay ko Pasensya na, gusto ko kasi marinig sa'yo yung transition Kung paano mo nakilala, sino yung naging way, sino yung naging daan. Yung way ko noon, eksaktong pangyayari. Yung anak ko, di ba, nagkasakit. So, may madre. May madring na, meron madring tumutulong sa akin. Koreana yun, Koreana. So, lagi siyang pupunta sa amin. Tapos, nung natira kami sa karsada, itinira niya kami, inupa niya kami ng bahay, yung ganun. Tapos, binigyan niya ako ng trabaho sa simbahan. Kasi ako lang mag-isa ako lang bumubuhay sa mga anak ko that time yung asawa ko pagago din. Nakulong siya. Wala, ako lang. So yun, hindi niya ako sinusukuan. Kahit saan, kasama ko yun. Tapos that time, napunta naman ako, may mga tumulong pa rin sa aking mga Christian. Hanggang sa yun, nakakapakinig ako. Hanggang sa umating ako sa papa ko, kasi yung papa ko, pastor. Pastor yung papa ko So umating ako sa church nila. So yun, habang nakikita ko yung papa kong kumakanta sa harapan, umiiyak ako. Yung alam mo yung kapag napapagod ka na, yung kantang napapagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Lead me, Lord. Parang lumapit ka sa Panginoon, hihilumi niya yung pagod na nararamdaman mo. Habang nakikita ko yung papa ko doon, umiiyak talaga ako. Sabi ko parang ito yung patotoo sa buhay ko na yung nangyayari. Yung walang-wala ka na, tapos may mga darating na blessing sa'yo. Yung hindi mo na alam yung nangyayari sa buhay mo, pero pilit ka pa rin niyang umaahon, yung panaginip mong nalulunod ka sa tubig, pero may nakakapitan ka pa rin. Alam mo yun? So yun lang, napag-grow ko yung sarili ko. Nabago ko yung sarili ko.
Kagaya ngayon, tinuturo ko na sa anak ko na dapat hindi ganito, dapat hindi ganyan yung ginagawa nyo kasi ang hirap ng buhay. So yun, nagsisikap para sa pamilya. Ano yung nakapagbigay sa ng dahilan para dito na tayo sa taong labas? Ano yung nakapagbigay sa ng dahilan para mangibang bansa? Kasi sabi mo, 4 ang iyong anak, single mom. So, ano yung pinakamalaking dahilan? Bakit ka nang ibang bansa? Anong dahilan sa akin? Simula nung humiling ako sa Panginoon na namatay yung anak ko, bigyan niyo po ako uli ng panibagong anak, aalagaan ko na po siya. So, nagkaroon ako ng baby ulit. Lalaki siya. Lalaki. So, yun. Nung lumabas yung anak ko na yun yung nagpabago sa buhay ko eh. Panlimang anak mo yung nag-passed away. Yeah. Panglima siya. For what reason? Meron siyang Langerhans histiocytosis, yung sakit niya. So, yung mata niya nakaluwa na. 2 mata niya nakaluwa na. Oh. Pero, siya yung parang nagbigay sa akin ng ano na, lumalaban pa yun siya nung nasa kalong-kalong ko siya. Lumalaban pa yun siya. Tas yung tatay niya, tsaka yung kabit, magkasama. Yun. Alam mo yan? Oo, nandito sa tabi ko. Tapos ako nagkalong-kalong ko yung anak ko. Tapos yung dalawa, parang hindi ko na inisip yun eh, yung anak ko inisip ko. So, diba? eto bago tayo pumunta dun sa taong labas, medyo naging curious lang ako dun sa asawa eh. Nasaan siya ngayon? Kamusta kayo ngayon? Kamusta kami ngayon? Magkaibigan pa rin kami. Pag wala siyang pera, nangingi sa akin, nangingin tulong, ganun. Pero yung si girl, hindi naman iba sa akin. Friend pa rin kami hanggang ngayon. Kasi okay kami ni girl eh. Okay kami. So maganda yung komunikasyon nyo nung... So hindi ex to, asawa mo pa rin to? Hindi na kami mag-asawa. Kumbaga sa sabi ko nga, hiwalay man tayo pero magkaibigan tayo. Kumbaga maganda so, kailangan niya ng tulong. Kasi hindi naman din ako makakarating sa ibang bansa, hindi rin naman ako mababago kundi sa kahigpitan niya. Kung ako'y lugmok, nandyan siya sa tabi ko. So, nung medyo nakakaangat ako ngayon, ako meron, tutulong pa rin ako. Sa abot ng mga kaya ko. Pero ganun pa man hanggang tulong na lang. Pero yung sa aming dalawa, sinabi ko sa kanya, yung sa ating dalawa, ang gando na lang, magkaibigan tayo. So, punta na tayo, bakit ka napunta dyan? Napunta ako dito sa abroad. Kasi dati, nasa kanto lang ako eh. May kaibigan ako. Nasa kanto lang ako, nagtitinda ako ng droga. Before. Ngayon, nakasakay ka na ng eroplano. Oo, nakasakay na. Doon ka na nagbenta ng droga. Hindi, grabe ka naman. Baka naman ikulong tayo rito. Hindi naman gano'n. Hindi, kasi nasa kanto ako, sabi gano'n. Mare, Duterte na. Hindi, totoo lang tayo guys. Totoong tao lang tayo. Kaya nga gusto ko itang kausap. Tapos alam mo yung mga gantong upuan, yung mga ganto. Teka, wala akong brief eh. Yung mga nakagay. Yung mga nakagay. Tapos, walang bubble gum, pero ganyan. Kaya tuloy natin sa transition, nasa ibang bansa na. So, masaya na parte ng buhay mo to. Oo. Ito yung kumari ko si Margie. Marge! Palisin na ako ngayon. Baka gusto mo mag-abroad. Sabi sa akin. So, eto na, may anak na ako pero yung anak ko, habang bit ko, nilalabas ko yung daddy ko, nagpapadede pa ako eh. Padede pa ako sa kanto eh. Diba? Sabi niya, tara. Tama ka sa akin, mag-apply ka, mag-abroad ka na lang, kaysa lang katambay ka rito. Mamaya, makulong ka pa eh, ganyan. So, lahat ng kasabay ko na nagbibenta doon, is lahat sila nakulong. Ako, praise God, talagang nakarating ako ng Saudi na talagang parang ginaid ako ng Panginoon na niligtas kita para mabago yung buhay mo. May mga kaibigan talaga na kahit gago sila, guys, isa yan sa natutunan ko. Hindi lahat ng gago ay mga walang yan tao.
mismo na sila pa yung tutulong sa'yo, saka mataas ang respeto nila sa tao. Parang ano din yan eh, hindi lahat ng gago nasa kalsada. Oo. Eto, Fight the Big C. Ano yung ano yung pinakamabigat na naging challenge sa buhay mo? Yung pinakamabigat na challenge sa buhay ko, yung kinakalaban ko yung sarili ko, men. Kinakausap mo na yung sarili mo. Kinakausap mo na yung sarili mo, no? Yung tipo yung demonyo nandito, tapos... Alam mo yun, yung challenge sa'yo ng Panginoon na kaya mo yan, parang... Ang ginagawa ko talagang nakikinig ako ng motivation, nakikinig ako ng Word of God. Nag-YouTube ako, nakikinig ako ng Word of God na Teka. kailangan mag-grow ako. Baka naman kasi hanggang ngayon sabog ka pa rin. Hindi. Kinakausap mo yung... Hindi, sige, tuloy. Nung kumakawala ako, guys. Okay. Sige. Sabi ko sa'yo, naglakad ako magmula na botas hanggang PICC. Ba't mo Oo, ginawa hindi yun? ko maniwala. Para akong na-hallucinate. Alam mo yun? Yung kumakawala ka sa Ano yung bisyo mo. kakaisip? Kasi namatay ngayon. Parang feeling ko kukunin din sa akin yung anak kong bunso. Yung ganon. Yung hallucination ko nun talagang sobra, guys. Talagang kahit sa Divisoria, nakarating ako ng Adlas na Cavite. Adlas Cavite. Biruin mo, ang baho ko. Talagang parang kala mo, kupulubi na naglakad ka, nagmula na botas hanggang PICC, nilakad mo lang. Tapos sabing gano'n, na habang may nababasa ako, walk with faith. Walk with faith? Ay, naglalakad ako, walk! Sabi, walk daw eh. So, yun lang ang paniniwala ko sa walk with faith. Hindi pala, ang walk with faith pala is yung soul mo. Diba? Yun yung ano ko eh, sabi gano'n, walk with faith. Walk with faith, mali pala yung paniniwala ko, walk with faith. Soul pala yun. Kailangan yung soul mo mag-grow. So yun na, yung sarili ko, unti-unti kong ginagamot. Pagdating mo ng PICC, doon mo na-realize na mali pala yung ginawa. Oo! Pagdating ko ng Cavite, nakaligo ako dun sa bahay ng kapatid ko, nahimasmasan ako, sabi ko, ate, ano nangyari sa'yo? Sabi gano'n ng kapatid ko sa akin. Ayan, lakas ng tama mo kasi. Kung sasakay ka sa time machine ko, saan mo gusto magpunta? Sa nakaraan, sa kinabukasan, or magstay ka lang sa kasalukuyan? Gusto kong puntahan is yung kinabukasan, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi, napagdaanan ko na yung kasalukuyan eh. So gusto ko naman yung kinabukasan na ipamamana ko sa mga anak kong may iwan ko. Diba? So pupunta ka sa kinabukasan para malaman mo kung tama yung tinatahak mong daan. Yeah, sa ngayon. tinatahan ko daan. Para malaman mo kung sa kinabukasan okay ba yung kahihinatnan ng mga anak mo. Yun. Oo. Ang galing. Gusto ko yung may maiwan ako sa kanila bago man lang ako mawala sa mundo. Eto, dahil nababanggit mo ka palagi yung mga anak mo, ilang beses na yun, I don't wanna like focus dun sa pagkawala ng baby mo or Oo, wag na tayo doon kasi ano na yun eh. Basta ano doon tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Pamilya o pangarap? Dito tayo nagsimula kanina. Mamili ka ng isa. Isa lang. Pangarap. Bakit? Pangarap kasi para matupad ko din yung pangarap ng mga anak ko sa kanila mga buhay. Kasi kung, siyempre, hindi naman ako maramot sa pamilya eh. Nandun pa rin sila. Kasama pa rin sila sa pangarap ko eh. Diba? Gusto ko, yung pangarap ko, matupad ko, para pagdating ng panahon, ay meron man lang akong maipamana para sa kanila. Yung natutunan ko, ituturo ko rin sa kanila. Na mangarap sila. Kasi habang bata sila, dapat pinapasok natin sa isip nila na dapat mangarap din kayo para sa sarili ninyo. Para pag nagkapamilya kayo, is may maayos na buhay ang magiging pamilya nyo. Nabanggit mo kanina na uuwi ka na sana pero nag-extend ka. Yeah. So, anong dahilan? Dapat ang uwi ko is December. So ngayon, September na ngayon, di ba? 2 years na ako dito. So yung contract ko is finish contract na.
So, ang ginawa ko, kaysa umuwi ako, napaisip ako, uuwi ako, magkano lang yung ipon ko. Tapos ito sasahurin ko, ipapampiyansa ko lang. Kailangan ko pang mag-extend. Extend pa ako para makakuha ko ng sarili ba namin na natitirahan, hindi na kami nangungupahan. Parang pag-uwi ko, may negosyo ako, may sarili akong bahay. Diba? Kaya Isa extend. sa pangarap mo, okay. It makes sense. Yeah, it's really your dream for your family. It's not just a dream. Kasi Yeah. basta siguro hindi para sa iyo applicable yung naiisip ko na about sa pangarap at sa pamilya. Meron kasi na nangangarap, sasabihin pamilya muna. Kasi kung tutuusin, pwede mo naman isagot na pamilya muna eh. Kasi Oo. napapadala ka sa kanila, di ba? Mas importante sila sa iyo, which doesn't make sense to me. Mas dapat para sa akin yung pangarap mo muna kasi pag narating mo na yung pangarap, kasama na yung sila pamilya dun, mo. eh. Yeah, oo, kasama Diba? pamilya. Yeah. Siyempre, breadwinner din ako. Nanay ko nasa akin, ganyan. Pero wala naman akong pakialam doon kung ano yung may natulong sa pamilya ko. Kasi si God naman ang magbabalik nun sa atin eh. Kaya wag na natin bilangin kung ano yung naibibigay natin. So, kailangan natuto na ako na mag-save ako para sa sarili ko at para sa future ko. Ganon. Hindi dapat pala daw kasi dapat yung mga dati kasi binibilang ko pa yung ano yung nabibigay ko, ngayon hindi na. Sabi wag mong bilangin yung mga nabibigay mo para yung blessing sa'yo ipapasok sobra-sobra pa. Diba? Grabe tol, sorry sa sasabihin ko. Nanggagaling lahat ng naririnig natin sa isang addict noon. Sa isang pinagmamalaking addict siya noon. Lahat ng naririnig natin ngayon, lahat ng pananampalataya, pananalig at pasasalamat sa Diyos. Hindi dahil addict, hindi dahil masama kang tao noon, masamang tao ka na habang buhay. Yeah. May pagbabago ang isang tao. Kaya sabi nga nila, di ba? Huwag niyong You just husgahan need, yung mga tao. Oo. you just Kasi need kahit ganyan sila, kaya pa nilang magbago. you just need to, nakalimutan mo na, bakit ka naglakad? Ano? You just need Oh, yeah. to Walk by faith. walk. Huwag yung walk sa catwalk, ha? Nag-walk talaga. Para akong supermodel na nag-walk talaga ako, guys. Tapos may kalo-kalo ka, baby, no? Road. Hindi walk by faith, walk in the road talaga ako. Yun. So, Pero kung yun pala, tutuusin, ha? dapat pala walk by faith. Kailangan yung pananampalataya mo na sa Panginoon. Kasi ako nun, kala mo si Raulo na talaga ako nun, bro. Nung makikita mo ako ng araw, talagang kala ko yung sarili ko, hindi ko na magagamot. Ako lang din Eto, pala tol. makagamot sa sarili ko. Sa getting to know you, meron akong salamin. But this time, I'll do it differently. 4 ka mo yung anak mo. Yeah. Kung kaharap mo sila ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila? Pare-parehas lang ang gusto kong sabihin sa kanila. Sige. Huwag nila akong tularan. Yung ako, ayoko na matulad kayo sa akin. Gusto ko malapit kayo sa Diyos. Kasi yung mga ano ko, nakikinig naman sila eh. Nakikinig naman sila. Yun nga lang, ang mali, wala ako sa tabi nila para gabayan sila. Kaya hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Sa totoo lang kaya ako nag-interesadong kapanayamin si Maria. Kasi ito yung mga tropa ko talaga. No, seriously. Katulad mo yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko. Hanggang ngayon naman, siguro hindi man kami nagkakausap. Yeah, hindi man kami nagkakausap sa kadahilanan na wala silang pang wifi, mas inuuna nila yung pandroga. Kung meron kang tao na hindi mo kasama ngayon, na may gusto kong sabihin, ano yun? At sino to? Nanay ko, Imagine mo nasa harap siya ng salamin ngayon. Kausapin mo siya. ako mama ko. Gusto kong kausapin yung mama ko. Kasi, hindi ako sumunod sa kanya eh. Pero mahal ko mama ko. Kausapin mo siya, tol. Hindi ako ng tawad sa mama ko na hindi ko man nabibigay yung mga nais niya, pero ang puso ko nasa sa kanya. Yun yung gusto kong mahal na mahal ko siya at gagawin kong lahat para sa kanila. Ito, tol.
harap ka sa salamin. May salamin ka ngayon dyan. Or yung cellphone, tingnan mo yung ito, Camera ko. yeah, harap ka sa salamin. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Sarili ko. Proud ako sa'yo kasi nabago mo yung sarili mo. Patuloy lang at huwag ka susuko sa buhay na meron ka ngayon. Basta kapit ka lang sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. God will guide you wherever you go. Salamat na marami. Palakpakan natin. Maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat sa mga nakitambay. Sana may napulutan tayong aral sa ating taong labas, ang panibagong edisyon ng ating live. Thank you, Tol. I love it. Thank you. Pasensya na kung medyo naabala kita sa pamamlansya mo. But Tapos na ako plancha, yun lang yun, konti lang yan. Isa kang tunay na tao, Tol. All respect goes to you. Grabe yun. Ang galing. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin yung live natin. But sana, pamute mo na, Tol. Sana sa mga susunod natin na live para sa getting to know you, taong labas, kung halimbawang ikaw ay handa na magpakilala, maganda, or hindi man kagandahan ang kwento mo, kasi hindi naman masasabi na maganda ang kwento ni Maldita, but always in the end, yun yung kailangan natin tignan yung liwanag sa dilim. Di po ba? Maraming salamat. Maldita, thank you so much. There's no goodbyes. It's always see you later, guys. Maraming salamat. Maria, thank you, guys. Maraming salamat po.